Sa tatlong ingredients lang, makakagawa na tayo ng masarap, crunchy at melt in your mouth na puto seko. At kung wala kang oven or air fryer, don't worry kasi pwede natin itong lutuin sa kawali. Bihira na kasi yung nagtitinda nito at kung meron man, hindi na ganun kasarap. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, tatlong ingredients lang ang kakailanganin natin dito. At yung first ingredient na kakailanganin natin dito ay ang isang lata ng condensed milk. At ang gamit ko nga po dito ay ang Dorine condensed milk. At ang pangalawang ingredient na kakailanganin natin dito ay ang butter. 1/2 po yan ng isang buo ng butter. Durugin lang natin ito hanggang sa mahalo na sa condensed milk bago natin ilagay yung pangatlong ingredient na kakailanganin natin. At yung last ingredient na ilalagay natin dito sa ating mixture ay ang cornstarch. 4 cups po lahat yan pero hindi ko kaagad binuhos dito sa ating mixture kasi mahihirapan tayong maghalo. At nung nailagay ko na nga lahat ng cornstarch, nahirapan na ako maghalo gamit yung spatula. Kaya ginamitan ko na ito ng kamay pero naglagay naman ako ng gloves. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mawal combine na yung tatlong ingredients. At sa paggawa naman ng ating puto seko, gumamit ako dito ng measuring spoon para pare-parehas yung size ng ating magagawa. Bilugin lang natin ito, then optional lang po pwede nyo itong i-press gamit yung tinidor para magkaroon ng design yung ating puto seko. At sa pagluluto naman ito, pwede pong sa air fryer or oven. Kung wala naman, pwede po sa kawali. At para hindi naman plain lang yung ating magagawang puto seko, hinati ko pala ito sa dalawa. At yung kalahati nga, inilagyan ko ng ubi flavor. At same kanina, 1 tablespoon pa rin yung ginagamit ko na panukat. At sakto, naluto na rin yung una kong sinalang kanina, kaya ito namang ube flavor yung lulutuin ko. Gumawa rin pala ako ng dalawang flavor na pinagsama, half ng plain at half ng ube flavor. Yung complete recipe po ng aking ginagawang puto seko, kasama na rin yung oras ng pagluluto sa kawali at sa air fryer, nasa dulo po yan ng aking video. At kung balak nyo po pala na gawin itong pangnegosyo, mas maganda kung liitan ninyo yung gagawin ninyong puto seko. Nang sa ganon, mas marami po kayong magagawa. At sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ko ng 50 pieces ng masasarap na puto seko. Hello everyone! For today's video, isang napakasarap na merienda naman ang ating ginawa ngayon. At sa paraan naman ng pagluluto nito, may dalawang paraan tayong ginamit. Yung isa sa kawali at yung isa naman ay sa air fryer. Ito pala yung niluto natin sa kawali. Ayan. Then ito naman yung niluto natin sa air fryer. Ang sarap. Ang crunchy niya, then pag nasa bibig nyo na, natutunaw na sa bibig, melt in your mouth.